Hello, ako yung pinapunta ni Gumiao. Ako si Wensong, 22 years old. Kasalukuyang intern sa Ginseng Court. Wala akong bisyo. Kung wala po kayong nakikitang problema, gusto ko sanang magpakasal na agad. Ang pinakilala sa akin ni Miao Miao. Isang tito pala? Yung ano? Excuse me. Ikaw ba yung pinapunta ni Gumiao? Mag-isa raw tumagasal para sa pag-ibig. Humiling ka na agad sa kataas-taasan. Nabigyan ako ng manugang. Narinig mo. Dali, sumabay ka rito at magdasal. Ma, hindi na kailangan magdasal. May gusto na ako. Anong hinahanap niyo sa isang mapapangasawa? Yung basta may matitirhan lang. Dala mo ba ang yimo? Happy wedding. Hindi ako makapaniwalang nagpakasal ako sa isang tito na estranghero. Salamat, Ginoong Gu. Nagmamadali kang maghanap ng matitirhan. Cellphone. Pagkatapos mong mag-ayos ng gamit, tawagan mo ako. Susunduin kita. Ah, si Jay. Salamat, Ginoong Gu. Mauna na po ako. Sa wakas, akin na rin ang aking munting kuneho. Boss Gu, Tungkol sa pagbili sa Ginseng Corp na nabanggit ko dati. Gusto kong may resulta na ito sa linggong ito. opo. Ha? Eka muna. Di ba sabi ni Boss Gu dati, masyadong maliit ang Dingsheng para bilhin? Bakit bigla niyang binago ang isip? Sino ba kasi ang nasa Dingsheng at bakit gusto niya ito? Anong ginagawa ni Boss Gu sa civil registry? Song, nasaan ka na? Anina ka pa hinihintay nung sinyo na nereto ko sa'yo sa coffee shop. Sino itong pinakasalan ko? Wala ka sa bahay, hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Napakasutil mo ngayon na. Talagang paparusahan ka ni Daddy. Para takasan ang manyakis kong stepfather, nagpakasal ako sa estranghero. Pero ang hindi ko alam, ang napangasawa ko pala. Ay ang aking tito bunso mismo. Bestie ko. Magiging tita na kita ngayon. Ako nga, sa tuwing makikita ko si Tito, ni hindi ako makahinga sa sobrang takot. Paano mo nagawang? Maglakad papunta sa harap ng huwes kasama siya. Siya kasi noong araw na iyon. Nakasuot din ng dark green na korbata, kaya nagkamali ako ng akala. Hindi mo alam kung gaano talaga katindi si Tito Bunso. Ngayong kasal ka na sa kanya, siguradong kontrolado na niya ang bawat galaw mo. Ang pinaka-importante ngayon, malapit na ang exams. Kaya umiyak ka sa akin, Song. May anting-anting tayo sa tagumpay. Ano ang ginagawa mo? Halika na dito at magdasal ka. Wait, si Lola at si Tito Bunso. Anong ginagawa nila dito? Hindi mo na kailangan magdasal. May gusto na akong iba. Si Tito Bunso, hindi naman nagsasalita ng walang kwenta. Kaya yun na nga, may mahal siyang iba sa puso niya at ngayon pinakasalan ka lang niya. Dahil siguro sa sobrang pagmamadali ni Lola na mag-asawa na siya. Paano kung isang araw, biglang makakita ulit yung babaeng mahal niya? Anong gagawin mo? Ganyan na ganyan ang eksena sa mga teleserye. So, may mahal na pala siyang iba. President Gu, 2 minuto na lang bago magsimula ang meeting. May kailangan pa po ba kayong ipahanda? Magandang araw, President Gu. Ibigay ang angpao sa lahat. Kasal ko ngayon, gusto kong damarin nila ang ligaya. Kasal? Sino ang mayaman? Hindi. Yung babaeng mahal ko, Ginoong Gu, pwede bang makipagdiborsyo na lang? Tito Bunso, ako yung nagkamali ng pagkakakilala kanina. Patawad. ikaw ang nagkamali. Pero ako, hindi. Dahil ikaw ang nagyaya ng kasal, pananagutan mo ako. Song, nandito na yung kabindet mo. Sa coffee shop. Naka-dark green na necktie siya. Monting kuneho. Huwag na huwag mong isiping iwan ako.
Anong gagawin mo? Anak, hayaan mong si Daddy ang gumawa sa'yo. Bilang isang tunay na babae. Bitawan mo ako. Huwag kang magmalinis diyan. Noong nasa kabilang kwarto kami ng nanay mo, naririnig mo yun, di ba? Hindi mo ba gusto yun? Tulungan ka ni Daddy, o Bitawan mo ako. Saklolo. Tulong. Saklolo. Song-song. Song-song, saan mo to? Song-song. ayaw mong malaman ng nanay mo na inaakit mo ang asawa niya, di ba? Bakit mo ito nilolok? Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo. Bawal mong ilok ang pinto. Hindi po yun totoo, kasi Tito Bunso pumasok po siya sa kwarto ko. Ano ngayon kung pumasok siya sa kwarto mo? Ang bahay na to, si Tito Bunso mo ang bumili niyan. O baka naman may ginagawa kang kababalaghan sa kwarto mo. Wala po. Tama na. Sinasabi ng bata na kailangan niya ng privacy. Anong privacy? Nanay ako. Ang privacy ay para sa mga walang hiya. Kung wala kang ginagawang masama, bakit kailangan mo ng privacy? Hindi po talaga ako yun. Aba, natuto ka ng sumagot. Wala pa akong sinasabi. Ikaw na itong naapi. Tingnan natin kung anong klaseng baho ang tinatago mo. Ma! Ma! May sasabihin po sana ako sa inyo ng tayo lang. Paano ko sasabihin kay mama na ginugulo ako ng stepfather ko? Song-song. Noon, kayong mag-ina, mahirap lang at lagi kayong inaapi. Ngayon, sa wakas, may nasandalan na kayo. Itigil mo yan. Gusto mo bang kasakitan ang nanay mo? Gusto mo bang tuluyan na siyang hindi makapagtaas ng noo? Lumalaki ka talagang walang modo. Ang papa mo at ako, nagpapakahirap. Para kanino ba? Para sa'yo rin naman ang lahat. Ano ang sasabihin mo sa akin, anak? Ma! Si Tito Bunso siya po, gagahasain niya po ako. Ma, ay ano yan sa'yo? Song-song, magkakaroon ka na ng kapatid. Kapatid? Matagal nang gustong magkaanak ng Tito Bunso mo. Inaalala lang namin ang mararamdaman mo, kaya hinintay naming lumaki ka. Song-song, ang totoo niyan. Mahal na mahal ka niya. Alam mo ba yon? Kung sasabihin ko kay mama ang totoo, tiyak na hindi niya kakayanin. Mukhang hindi ako pwedeng makipaghiwalay kay Emilio. Kailangan ko nang lumaya sa bahay na to, ngayon din. Enwidgu, pwede ba tayong magkita? Nandito na ako. Enwidgu. Ayoko na makipaghiwalay. Sigurado ka ba? Yung sinabi kong divorce kanina kasi ikaw yung tito ng best friend ko. Naiilang ka ba sa edad ko? Hindi. Kasi Ito na ba talaga yung sinasabi ni Miao Miao na? mailapat napaka-istriktong tito. Wensong, Present. nakapagdesisyon ka na ba? Walang sisihan. Saka kailan kita susunduin? Pwede ba ngayong gabi na? Mag-iimpake lang ako at aalis na tayo. Lola, bakit po nandito si Lola? Huwag mo kong tawaging Lola. Ni hindi mo nga kami kaapelido. Kargo na ng anak ko ang nanay mo. Sinama pa kayong pabigat. Kayong mag-ina. Ang suswerte ninyo naman, Nay. Ma, eto pong tubig. Gusto mo ba kung mapaso? Ma, okay ka lang? Lola, Ayos lang ako, inay. Ma, bakit po kayo naparito? Siyempre, para lang sa'yo. itong pabigat na kasama mo, hindi ka na rin bumabata. Hindi pwedeng dito ka na lang habang buhay sa bahay ng anak ko. Kaya, ito si Tito Yaozu mula sa kabilang baryo. Mag-live-in na lang kayo o magpakasal na. Para makalipat ka na sa poder nila. Hindi ako magpapakasal sa tito ko. Nabalitaan ko na ng babae pa siya noon at binugbog ng asawa ng babae. Hindi pa rin siya makalakad. Lola, gusto mo ako? Ihulog sa kapahamakan sa pamilya nila? Songsong, ganyan ka ba magsalita sa harap ng lola mo? Bata pa si Songsong. Hindi na kailangan magmadaling mag-asawa. Bata, tingnan mo nga yang malanding itsura niya. Balita ko, may mga anak na babae raw na sadyang nang aakit ng stepfather nila. Wala akong ginawang ganoon. Sige na, makayo naman, tigil-tigilan nyo na ang pagtatalo. Bata pa si Song-song para mag-asawa.
Mabuti kong anak. Itay, kaya kitang buhayin habang buhay. Kailangan pa mo. Ang kinakain, sinusuot at tinitirhan mo. Lahat ng yan galing sa anak ko. Nagmamaldita ka pa diyan. Para kang walang modo. CJ, aalis ako dito ngayon din. Talagang kailangan mong maturuan ng leksyon. Anong balak mo? Aalis na ako dito. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Asa ka? Saang pamilya ba? Ang walang hindi pagkakaunawaan. Ganun lang talaga ang ugali ng lola mo. Iisin mo na lang at lilipas din yan. Pero gusto niya akong ipagbili sa pamilya ni Tito San. Maliit na bagay lang yan. Hindi ba't sabi ng dad mo, kaya kanyang buhayin habang buhay? Nandyan naman ang dad mo. Anong ikinatatakot mo? Matagal na siyang may masamang binabalak sa akin. Dad mo siya. Anong masamang balak? Puro kakalokohan. Noong huli, pagkalabas ko ng banyo, nahuli ko siyang kinukuha ang panty ko. Tinuturing kanyang tunay na anak, kaya inaayos niya pati panty mo. Mali ba yon? Mula pagkabata, hindi ba siya naman ang nag-aalaga niyan sa'yo? Yung huli, papasok na ako sa kwarto para matulog. Pinasok niya ako. Tiningnan ka lang niya kung nakatulog ka na, para batiin ka ng good night. Ma, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Ako ang sarili mong anak. Bakit mas pinapaniwalaan mo? Ang ibang tao kaysa sa akin. Sino ang sinasabi mong ibang tao? Kung hindi dahil sa kanya, malamang patay na tayong mag-ina noon pa. Napakabuti sa atin ng pamilyang Xiao. Paano kita naging ganitong walang utang na loob na anak? Mula noong ikasal ka. Naging alipin ka ng buong pamilyang Xiao. Laging minamata ka lang ng lola mo. Ang bahay at kotse. Lahat yan primarital property niya. Samantalang ang sweldo mo, kailangan mong ibigay ng buo sa kanila. Saan banda? Naging mabuti ang pamilyang Xiao sa atin. Lahat ng paghihirap na ito. Para kanino ko ba ginagawa? 8 taon ka lang noon. Sinama kita. Pwede ba akong magpakasal sa hari? Lahat ito, dahil sa'yo, pabigat ka. Bakit? Nag-away ba kayo ni Songsong? Nagtantrum si Songsong, gusto na raw niyang bumukod. Bumukod? Papa-cute lang yun, nag-inarte lang. Naiwan ni Mama yung bag niya sa baba. Pakidala mo naman doon. Ako na ang kakausap kay Songsong. Sige, ako na. Anak, gusto mo na bang iwan si Daddy? Mama, Ma. Inihatid niya ang lola mo, medyo matatagal pa yung biyahe. Songsong, hayaan mo si Daddy na. Maging una mong lalaki. Gusto mo ba? Ang kulit mo. Munting kuniho, buksan mo na ang pinto. Nakuha rin, ito nga yun. Sino yan? Ito, naparito ako para sanduin si Songsong. Medyo masama ang pakiramdam ni Songsong ngayon. Tito, napag-usapan na namin ito ni Songsong noon pa. Susunduin ko sana siya para sa bakasyon. May mga kaibigan kaming naghihintay sa baba. Sana ay pumayag po kayo, Tito. Naman, Sedge. Tara na. Buti na lang nakaalis ka na. Sobrang nakakatakot yung stepfather mo. Gabi, tumindig ang balahibo ko sa panginilabot. salamat, miyaw-miyaw. Kung hindi ka agad nakarating. Anong salamat? Bestie mo ako. Pero sa totoo lang, naging runner lang ako para sa iba. Si Tito Bunso ko kasi, hindi ka nag-reply, hindi rin sumasagot ng tawag. Ipapa-blotter ka na sana niya. Buti na lang mabilis ako. Tito Bunso, salamat po. Umiyak ka. May nang-api ba sa'yo? Ito, hindi mo alam, yung pamilya ni Songsong. Wala, yun. Nanlalabo lang mata ko sa cellphone.
May gusto si Tito, di ba? Itong mga problema ko sa pamilya. Huwag na natin siyang istorbohin. Ang sakit ng tiyan ko. Huwag mong sabihing dinatnan ako. Songsong, masama ba ang pakiramdam mo? Patay. Yung kotse ni Tito Bunso, halatang napakamahal, nilapastangan ko pa. Ano gagawin ko yun? Wala rin akong dala. Patay na. Sobrang sini Tito Bunso sa kalinisan. Dati, kumain ako sa kotse niya, itapon kaming dalawa. Hay, naku. Tito Bunso, pasensya na po. Nadumihan ko. Tito Bunso, Kaya ko na pong maglakad. Ibaba niyo na ako. Huwag kang malikot. Bubuhatin kita. pero... ako, alis na lang ba ako? Umupo ka dyan. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ang cute ng pambabaeng sinelas. Sa bahay ba ni Tito Bunso ito laging nakahanda? Lalaking tulad niya, normal lang na may gamit pang babae siya sa bahay, di ba? Kahapon ko lang nakita yan. Naalala ko gusto mo ng rabbit charms. Bagay na bagay sa'yo. Paano naman mali ko rabbit? Paanong nalaman niyang gusto ko ang mga kuneho? Huwag muna, di pwedeng patakbuhin ang munting kuneho. Ako na. Tito Bunso, saan ako matutulog? Sumunod ka sa akin. Dito ka natitira mula ngayon. Ang laki ng kwarto. Ito ba kwarto mo, Tito Bunso? Di ko estilo ang hiwalay ng tulugan sa bagong asawa. Di ba, Songsong? Tito Bunso, ako. Huwag mo akong tinatawag na Tito Bunso. Anong itatawag ko sa'yo? Huwag mong sabihing asawa. Pwede mo muna akong tawagin Sergio. Kapag handa ka na, saka mo ko tawagin asawa. Sergio. Maligo ka na. Sergu, masyado pang maaga para sa akin yan. Ano bang iniisip mo? Madumi ang damit mo. Magbihis ka pagkatapos mong maligo para guminhawa ang pakiramdam mo. May period naman ako, malamang si Sergio. Di naman siguro ako. Sergio, tapos na po akong maligo. Nalinis ko na ang lahat. Kung gusto mo nang gumamit, Mainit na sa labat, inumin mo para gumaan ang pakiramdam mo. salamat. At ito pa. Sige na, maligo ka na. Mukhang malamig si Sergu, di ko akalain. Ang lambing niya pala. Totoo nga bang mas may edad? Mas maalaga? Songsong, nagmamalaki ka na talaga ngayon. Ha? Nasaan ka ba talaga ngayon? Di ba sabi mo nasa bahay ka ni Gumiyaw? Nasaan si Gumiyaw? Kapag nagsabi ako ng totoo, lalo lang akong magpeperwisyo kay Sergu. Si Maya Umiyaw pumasok na sa banyo, ma. Dito muna ako matutulog kina Mia Umiyaw ng ilang araw. Isang gabi lang ngayon. Bukas, bumalik ka na rito. Huwag kang makikipagtawaran sa akin. Tignan mo to. Pinauwi mo ko ng biglaan. Sabi mo, nagkukunwari lang si Songsong na natutulog sa besti niya. Pero sa totoo, nagkapalipas ng gabi kung saan-saan. Napakakaiba talaga ng kilos ni Songsong nitong mga huli. Natatakot lang ako na baka maloko siya ng kung sino walang kwentang tao. Sa panahon ngayon, ang daming matatandang lalaki na ang target ay tulad ni Songsong. Mga inosenteng dalaga. Ikaw lang ang mahal kong anak, kaya dapat protektahan kita.
Hinding-hindi ko hahayaang may mang-ahas sa'yo. Wensong, bakit may lalaki sa likod mo? Ano? Lalaki? Anong lalaki? Nasaan? Nagkakamali kayo ng tingin. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka talaga. Huwag na huwag kang magpapabuyang-yang kung kani-kanino. Tingnan mo ang napakabuti mong anak na pinalaki mo. Walang lakas ng loob si Songsong na gumawa ng gulo. Tiyak may nag-udyok sa kanya. Hintayin natin siyang bumalik. Tumakas na iyon, babalik pa ba? Ito ang tahanan niya. Naginarte lang iyan. Di ba magsisimula na si Songsong sa trabaho? Ikaw ang manager sa Dingsheng Corp. Tiyak na makikita mo siya doon. Halika, maupo ka, mahal ko. Kanina'y nag-alala lang ako. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maiuwi ko si Songsong. At didisiplinahin ng maayos. Ang hirap-hirap kitang palakihin, ni hindi ko pa natitikman ang tamis. Tapos naglakas loob kang tumakas? Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Anong nangyayari? Ang problema ng pamilya ko ay magdudulot lamang ng sakit ng ulo para kay Endu. Tawag lang sa bahay. Wala naman. Sige, matutulog na ako. Sandali. Halika, patuyuin ko ang buhok mo. CJ, ang lambing naman ni Sir Gu. Ang weird. Kahit hindi ko kabisado ang lugar na to, mas panatag pa ang loob ko dito kaysa sa sarili kong bahay. Mahaba pa ang pagsasama natin, mahal. Magandang umaga, senyora. Lahat po ng to ay para sa inyo. Mga damit, alahas, titulo ng bahay, at kotse. Nalalaman namin hindi nyo alam ang panlasa. Kaya ito ang almusal mula sa iba't ibang lugar. Tigisa po ang inihanda namin para sa inyo. Kung hindi nyo po magustuhan, pwede po namin itong palitan agad. Sobra-sobra naman yata to. Sabi po ni Sir Gu, basic necessities lang daw po. Yan para sa isang senyora Gu. Nasaan si Sir Gu? Maagang pumunta ng kumpanya si Sir. Ano tong? Ito po yung R Studio. Araw-ara siyang umupo rito saglit. Sino po yung nasa painting? Babay po. Nasulyatan ko lang din to. Noon ang minsang naglilinis ako rito. Pero pagkatapos noon, pinagbawalan na kaming pumasok ito ni Sir. Araw-araw niyang tinitingnan ang painting na to. Malamang, yun ang babaeng mahal ni Sir Gu. Ngayong binanggit niyo, senyora, parang may pagkakahawig na po kayo. MS Wen, ito ang Dingsheng Corp. Pwede ka bang pumasok ngayon? Papunta na ako. Wang Ma, kanina pa kayo nagsasalita. Ay, pasensya na. Nawala ako sa usapan. Senyora, mauna na po kayo. CJ, saan ko na nga ba siya nakita? Manager Chiao, nabisuhan na si Wensong. Na pumasok ng maaga. Paparating na siya. Ako na ang bahala rito. Sige. Kumusta? Ako si Wensong. Bakit yara mag-frame? Songsong.
Paano ko nakalimutan? Department manager sa Dingsheng Corp ang stepfather ko. Sinong kabit na lalaki ang kasama mo kagabi? Tinuruan ka ba ng daddy mo? Mahalin sarili? Daddy lang makakahawak sa'yo. Ibinigay mo na ba sa kanya ang katawan mo? Ayaw mong magsalita? Hanggang hindi ka umamin, itong trabaho mo. Hindi mo napapasukan. Uwi ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitiwan mo. Manager Xiao, ano ito? Songsong, dahil lang babuntis ang mama mo ng pangalawang anak, at nawala ang atensyon sa'yo, magpapabaya ka na sa sarili mo, at makikipagharutan kung kani-kaninong lalaki sa labas? Wala akong ginagawa. Puro kasinungalingan yan. Ikaw mismo ang... Noong 8 anyos ka, dinala ka ng mama mo rito para magpakasal. Itinaguyod kita ni daddy sa loob ng 14 na taon. Di nagkaanak dahil takot ka masaktan. At ikaw, dahil lang lalaki ang sanggol sa tiyan ng mama mo, nakikipagharutan ka na kung saan-saan? Songsong, hindi na hihilingin ni daddy ang sanggol na yon. Umuwi na tayo, anak, Sijna. Diyos, walang utang na loob. Anak na siya. Pero dahil lang sa sanggol na hindi pa isinisilang, gaganyanin niya. Walang respeto, nakikisiping sa kabit. Manager Xiao, mas mabuting iwi mo na lang ang bata. At turuan ng leksyon. Hindi totoo ang sinasabi niya. Siya mismo ang... Songsong, sumama ka na sa Kinpawi, anak. Sa bahay, titingnan ko ng mabuti kung ano na ang nangyari sa'yo. Bitiwan mo ako. Ayokong umuwi. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tulong. And gugu. Ayos ka lang ba? Sino ka bang demonyo ka? Bitawan mo ko, ibaba mo yung kamay mo. Magandang araw, General Manager. President Gu, bakit ang aga ninyo? Pasensya na at hindi kami nakapaghanda. General Manager, ano pong tawag ninyo sa kanya? President Gu, nabulag ka na ba? Siya mismo yun, ang bagong may-ari ng kumpanya natin, ang pinakamayamang tao sa syudad ng Jiang, ang CE ng Gu Group, si MR Gu Yunshao. Ah, kung ganoon. Si Enrique ko pala ang bumili ng kumpanya natin. Ang bago nating president. Ang front desk ng kumpanya, nang gugulo at nananakit ng babaeng empleyado. Ganito ba ang kultura ng Dingsheng Corp? Hindi po, President Gu, bagong hire pa lang siya bilang probationary employee, pero napakagulo ng pamumuhay niya. Nililinis ko lang po ang kumpanya natin. Tumahimik ka. Kahit tatanggalin mo ang isang empleyado, wala kang karapatang manakit. President Gu, ito po ay pagkukulang ng pamamahala ng kumpanya. Tatanggalin ko siya agad-agad. Umalis ka na dito, bilisan mo. President Gu, pagbigyan niyo na po ako. Kabubuntis lang po ng asawa ko. Kailangan niya po ako. Pag nawalan po ako ng trabaho. President Gu. Buntis si Nanay Xiao Zengqin. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Ikaw ang magdesisyon. Bakit napakabait ni President Gu sa munting babaeng to? Siguro. Sige, nakakalimutan na natin to. CJ, Salamat, President Gu. Pasok po, Presidente Gu. Tandaan mo yan, maaga o huli, malalaman ko rin kung sino. Yang kabit na lalaki mo sa labas. Ginoong Gu, anong ginagawa ninyo rito? nagulat ka. Kung gayon, maghanda ka na. Ang mga negosyo ng pamilya namin. Higit pa sa iniisip mo. Mahal na asawa ni Gyu. Si Ozenkin. Anong relasyon mo sa kanya? Sasabihin ko ba sa kanya? Maniniwala kaya si Ginoong Gu? At kakampihan ako. Siya. Kuya Yunshao, nakabalik na ako. Isang oras nang naghihintay ang sikat na sihi kay Presidente Gu. Totoo nga ang tsismis tungkol sa kanila. Di maaaring magsiwalat ng pag-ibig ang isang sikat. Dapat na naghihintay si Gu. Handang maging lihim na mangingibig. Nakakataba ng puso. Siya na pala ang babaeng gusto ni Ginoong Gu. Kaya pala pananggalang ako sa kasal naming ito. Sino ka? Bakit ka nakatayo? Sa tabi ni Kuya Yunshao. Ako po ang bagong empleyadong kasisimula pa lang ngayon, Presidente Gu. Mauna na po akong mag-report. Ayaw niya bang aminin sa publiko ang relasyon namin? Ganoon na lang ba ako kadaling ikahiya? Kailanman ay walang babaeng. Sa tabi ni Kuya Yunshao. Bakit ang interesado niya sa isang empleyado? Sobra lang ba akong nag-iisip? Sobra lang ba talaga? Buti na lang hindi ako nakita ni Missy kanina sa opisina. Napakabuti sa akin ni Ginoong Gu. Hindi ko pwedeng sirain ang relasyon nila.
Lahat ng kabutihang ipinapakita ni Enrique sa akin. Bunga lang yun ang obligasyon sa kontrata ng biglaang kasal. At pag-aalaga ng mas nakatatanda sa nakababata, Wensong. Kaya wag kang assuming ng sobra. Ikaw yung bagong dating na si Wensong, di ba? Itong baso mo, bakit kamukhang kamukha nung nasa opisina ni Sigu? Balita ko, kaysa isang obra na yan ni Master Joshan. Na-auction yung cars ng 200 milyon, isa lang yan sa buong mundo. Ibig bang sabihin, ikaw si Sigu? Hala, hindi nagkakamali kayo. Fake yan, nabili ko lang online. Siyam-siyam na piso lang yan, magaling lang manggaya. Ah, ganun ba? Kuya Yunsao, di ba gawa to ni Master Joshan? Sagisag yan ng wagas at purong pag-ibig. Pwede bang sakin na lang yung isa? Nagdadabog ka agad. Magkumpara kaya ang mga magulang natin. At saka, bumalik ako para maging endorser ng bagong produkto ng Gucorp. Di ba? Makipag-ugnayan ka sa marketing, wag sa akin. Pero gusto kong ika ng kasama ko. Dahil sa relasyon ng pamilya natin. Akala tuloy ng lahat, ako ang girlfriend mo. Mula ngayon, ayoko nang makarinig ng kahit anong chismis. Na girlfriend kita. Kung hindi, pati mga magulang mo, hindi ka maililigtas. Si Igu, nandito na ang customized wedding rings galing sa mga luxury brands. Wedding rings. Magugustuhan niya siguro to. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan na ako. Ni Kuya Yunsao na pakasalan. Bet ko to. Bakit mali yung sukat? Special Assistant Lin, bulag ka ba sa trabaho mo? Dahil hindi mo yan kayang suotin, Missy. Anong hindi ko kayang suotin? Kung hindi ako, sinong makakasuot? Ang aking mahal na asawa. Kuya Yunsao, anong sinasabi mo? Nagpakasal ka na? Impossible. Kung mahina ang dinig mo, magpa-doktor ka. Linfeng, Monsieur, marami pang gagawin si Igu. Magdaan na kayo. kumusta na ang kay Wensong? Ayos na lahat. Naihatid na rin ang tasa sa kanya. Nakita ng mga kasamahan na kapareho ito ng sa inyo. Pero, si Miss Wen, mukhang ayaw ipaalam na siya ang mahal na asawa ninyo. Ganon ba? Sino bang bruhang iyon ang naglakas loob na agawan ako? Siya. Siya nga ang bruhang iyon. Si Kuya Yunsao naman, bakit? Ibinigay pa sa kanya ang tasang ito. Saan ba nanggaling ang tasang ito? Kapag nagkamali ng akala ang minamahal ni Enrique, tiyak na magkakaproblema si Enrique. Monsieur, ito ay binili ko lang sa isang group buy na tasa. Imitasyon lang ito. Imitasyon na lang yan. Ang tunay kasi ay nakakahalaga na. Discontinued item na 2B. Feeling mo deserve mo. Wensong, hindi ba? Kasi simula mo pa lang sa kumpanya. Sinadya mo nang bumili ng imitasyon ng tasa ni Emargo. Pumasok ka ba rito para magtrabaho o para akitin si Emargo? Monsieur, mali talaga ang pagkakaintindi ninyo. Wala akong balak akitin si Enrique. Ni hindi ko alam. Gumagamit si Enrique na ganang tasa. Sino ba sa buong kumpanya ito ang hindi nakakaalam na nakatambay sa opisina ni Kuya Yunsao? Yung tasang 2B? Sinungaling ka. Kaya naman pala, nabalitaan ko noong bagong salta pa lang si Wensong. Personal na pinagtanggol siya ni Emargo. At ngayon may couple move pa silang dalawa. Ibig bang sabihin ay, aba, kapal na mukha. Sino ba ang walang alam sa relasyon ni na Emargo? At ng sikat na artistang si, ang linis ng mukha niya. Pero di mo akalain na sa likod nito, isa pala siyang mababang uri ng serpienteng umaagaw ng jowa ng iba. Talagang di halata. Ang gulo pala ng pribadong buhay. Pinagtatanggol siya noon. Ngayon may couple magpa. Ibig bang sabihin, ang kabit na lalaki niya ay si Emargo nga? Sabi ko na sa'yo, Monsieur, hindi ko sinasadyang gamitin. Ang kaparehong tasa ni Enrique. At isa pa, kung anong tasa ang gusto kong gamitin. Ito ay personal kong kalayaan. Wala kang karapatan. Walang karapatan. Inaakit mo ang lalaki ko. May karapatan akong pausahan ka. Baso ko. Nasira yung basong bigay ni Enrique sa akin. Kung gusto mong patawarin kita, lumuhod ka sa mga bubog na yan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Wala naman akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Walang ginawang masama. Pinalungkot mo ako, ibig sabihin nagkasala ka. Siya ang babaeng talagang mahal ni Enrique. Kung makikipag-away ako sa kanya rito at lumaki pa, mahihirapan lang si Enrique, hindi ba? Lumuhod ka. Inagaw mo ang nobyo ni Missy. Isang walang hiyang kerida. Dapat lumuhod ka para humingi ng tawad. Tama, nagkasala ka na ayaw mo pang aminin. Pinagbibigyan ka ng nanimisi. Na mapatawad ka, dapat nga, noong unang panahon. Ang babaeng umaagaw ng nobyo ng iba, nilulunod sa kulungan. Dali, lumuhod ka na. Huwag mo kaming idamay sa kahihiyan mo sa kumpanya. Wala talaga akong ginagawa. Hindi ko inaakit si Enrique. Basta papalayas lang iyon. Si Wensong sa kumpanya. Wala na siyang kakampi. Pagkatapos, ihahatid ko siya sa bahay ko. At kung anong gusto kong gawin sa kanya, gagawin ko. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob.
Sino ang gumawa nito? Kuya Yun Xiao, sinadya niyang bumili ng peking gamit mo. Para maaki ka. Pinapagalitan ko lang siya para sa'yo. Sino ka ba para pagsabihan ng taong ito para sa akin? Hindi pwede. Hindi pwedeng mag-away sina Jin Gu at Miss Ye. Ako ang may gawa nito, Jin Gu. Wala pong kinalaman si Miss Ye. Tama, siya lang ang may gawa niyan. Wala akong kinalaman dyan. Maliit na sugat lang ito. Patapos na rin ang trabaho. Gagamutin ko na lang ito sa bahay. Mauna na ako. Ginanon-ganon ka na lang, ayaw mo pa ring aminin na may relasyon tayo. Linfeng, ang galing si Eon He. Bilang endorser ng kumpanya. Hindi kailangan ng kumpanya. Ng empleyadong nambubuli. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Sabihan ng front desk, huwag na papapasukin si Eon He. Sa kumpanya kahit kailan. Saj po. Pero gusto pa rin kitang makita. Eon He, ilang taon mo nang pinapakalat. Nagrelasyon tayo. Pinagbibigyan ng kita alang-alang sa mga magulang mo. Pero dahil paulit-ulit kang nagsisinungaling, pati ikaw naniniwala na. Ano, siya lang pala ang nagpapakalat ng sismis. Niloko niya tayong lahat at nagawa pa niya ito. Akala ko totoo. Sinungaling pala. Sabay na tayong umuwi. Sir Gu, sige na sa mahalaga mong lakad. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Bumalik ngayon si Miss Ye. Dapat magkasama muna sila ngayon. Sakay na. Wen Song. Kamay mo, tingin ko. Wala naman talaga to, gasgas lang. Sir Gu, magpakalalaki ka naman. Magpakalalaki. Miss Wensong, kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Ako ang asawa mo. Yung kasado tayo. Panakipbutas lang naman ako. Sa sarili mong kumpanya, inaapi ka na, hindi ka man lang tumawag ng tulong. Kung pinapaluhod ka niya yun luluhod ka na lang ba talaga? Ganun na lang ba ako kawalang silbi sa'yo? Pero siya ang mahal mo talaga. Ano? Dahil si Missy ang... Wen Song. Wen Song, bumaba ka diyan. Wen Song. Wen Song, lumabas ka diyan. Nasa loob ka. Ang landi mo. Kung may bayag ka, bumaba ka diyan. Wen Song. Natatakot siya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Wen Song, nakikita kita. Wen Song. Punyeta kang. Si Ige. May problema ba? Namalikmata ba ako? Pesensya na, si Igu. Maling tao pala. Saj po, si Igu. Wensong. Wala akong pakialam kung kaninong kotse ka sumakay. May paraan ako. Mapilit kang bumalik sa akin. Okay na. Umalis na siya. Nanginginig siya. Ganyan na ba siya katakot kay Xiao Zengkin? Songsong, sino ba talaga si Xiao Zengkin sa'yo? Huwag kang matakot. Kung nasaktan ka niya noon, papatayin ko siya para sa'yo. Okay lang ba? Ginoong ko, paano niyo po nasasabi yan? Kinakabahan ka lang ata. Biro lang yon. Si Igu, si Igu. Talaga kayang biro lang yon? Kaya, sino nga ba si Xiao Zengkin sa'yo? Bakit parang lagi kanyang ginugulo? Kung hindi mo sasabihin, sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Siya ang stepfather ko. Noong 8 anyos ako, dinala ako ni Mama. Para magsama na sila. Stepfather, Pero hindi kami magkasundo. Gaya na lang ng nakita mo ngayon. Kaya, Ginoong Gu, huwag niyo na po siyang bigyan ng atensyon. kaya ba nagmamadali kang mag-asawa at umalis? Inaapi ka ba sa bahay? Si Igu, nandito na tayo. Mauuna na po ako. Imbestigahan mo yan si Xiao Zengkin. Sage. Miss Wen, para kang munting kuniho sa sobrang inosente. Pag napunta ka sa mga kamay ni si Igu, wala ka ng kaluluwa na matitira. Nasaan si Songsong? Hindi ba siya pumasok ng opisina? Anong opisina? Pumasok siya doon? Hindi naman siya nagtatrabaho. Nakikipagsiping lang siya sa boss niya. Anong sinasabi mo? Impossible. Hindi ganyang klaseng bata si Songsong. Tingnan mo to. Ito, milyong-milyong halaga ng may batch. Buhay trabaho, walang maipambili ng sasakyan. Sabihin mo sa akin, kung hindi siya kinakabitan ng isang malaking amo, paano siya makakasakay sa ganyang sasakyan?
Huwag mo kong pigilan. Hahanapin ko siya. Tatanungin ko siya. May kahihiyan pa ba siya? Sa loob ng maraming taon, ganito na lang ang sakripisyo ko para sa kanya. Tapos ganito ang igaganti niya sa akin. Mahal ko. Ngayon, maliban sa opisina, wala nang ibang lugar kung saan siya pwedeng puntahan. Kung pupuntahan mo siya ngayon, paano pa siya babalik sa trabaho niya? Huwag na siyang bumalik. Nakakahiya lang siya. Bukas na bukas, susunduin ko siya sa opisina. Ako ang nanay niya. Tingnan natin kung sino ang haharang sa akin. Munting kuniho, bait-baitan, buksan mo na ang pinto. Mabait kong anak, kapag binali na ng nanay mo ang iyong mga pakpak. Wala ka nang kawala. Malapit na kitang gawing isang tunay na babae. Hiya, maging isang tunay na babae. Song-song, bakit ganyan kalala ang mga sugat mo? Ang alin ang mabigat? Kung nahuli ka pa ng kaunti, magaling na ko. Narinig ko na ang lahat. Kasalanan talaga yan ni Yunhe. Inaabuso niya ang pagtingin sa kanya ni Tito Bunso. Alam ko na. Siya ang tunay na mahal ni Enrique, di ba? Yan ang sabi ni Lola. Matagal nang magkaibigan ang mga pamilya namin. Mula nang aminin ni Tito Bunso na may gusto siya. Iniisip agad ni Lola na siya talaga yon. Hay, buti na lang. Hindi siya pinagbigyan ni Tito Bunso. Kung hindi, Pati si Miao Miao, ganyan din ang sinabi. Mukhang totoo na talaga ang relasyon ni na Enrique at Ye. Tinanggap ako ni Enrique at tinulungang takasan ang stepfather ko. Sobra-sobra na ang pasalamat ko. Kailangan kong manatili sa lugar ko. Balikan pang sandali, ang lahat ng kumpanya sa ilalim ng group of companies ay sabay-sabay na nag-anunsyo ng pagtatapos ng kontrata. Kay Yunhi bilang kanilang endorser. Song-song, ipinaghihiganti ka ni Tito Bunso. Ibig bang sabihin, nagkakagusto na sa'yo si Tito Bunso? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi? Na hindi kinampihan ni Enrique si Iyonhe. Natural lang na hindi rin niya ako kakampihan. Ginawa niya to malamang dahil sa eksenang ginawa ni Iyonhe. Sa opisina, nasira talaga ang imahe ng kumpanya. Sa bagay. Sa totoo lang, bagay kayo ni Tito Bunso. Sana ikaw na lang ang gusto niya. Tingnan mo, siya yun. Dahil sa kanya, pinagalitan ni Boss Gu si. Siya na kaya ang bagong girlfriend ni Boss Gu? Ako. Wensong, lumabas ka dito. Wensong, lumabas ka dito. Sino na hinahanap mo? Yung bugaw na amo nyo ang hinahanap ko. Idedemanda ko siya sa panggaganso sa anak ko. Ang boss ko namin. Hindi yan gagawa ng ganoon. Di ang anak ko. Wensong, lumabas ka. Pinaghirapan kitang palakihin at pag-aralin. Ipinadala kita sa kolehiyo. Sa tagal mong nag-aaral. Yan lang ba ang itinuro sa'yo kung paano maakit ng boss? Wensong, tita, nasa opisina po tayo. Kung pampamilyang usapan po yan, sa bahay nyo na lang po pag-usapan. Pampamilya, nasaan ang boss mo? Ang boss mo, papuntahin mo siya rito. Ang paninirang puri kay Boss Gu. Ay isang kasong pwedeng isampa sa'yo. Tawagan na ang pulis. Ngayon din. Napagsamantalahan ang mga intent, no? Tingnan natin kung ako ang hulihin. O kayong lahat. Ma! Kilala mo pa ako bilang nanay mo. Sobrang nakakahiya naman ito. Sige, Jinyang, ano man ang problema, sa labas natin pag-usapan. Anak, huwag matakot. Lutas mo na. Ang anak ko, hindi siya ang tipo na nang aakit ng boss. Sabihin mo sa akin. Pinili ka lang ng boss mo, hindi ba? Ma, ano bang sinasabi mo? Tingnan mo, nakita na ng tatay mo. Sumakay ka sa isang mamahaling sasakyan. May batch, milyon, mayabang. Song-song, ano bang mga pinagagawa mo sa kumpanya? Dahil lang ba sa pera? Kahihiyan mo'y itinapon mo na. President Gu, may nanggugulo sa baba. Kailangan ko pa bang tuwan ka kung paano ito ayusin? Pero, ang sabi ng taong iyon, siya raw ang ina ng mahal na asawa ninyo. Magsalita ka. Sumakay ka nga ba sa mamahaling sasakyan ng boss mo? Pero ma, hayaan mong ipaliwanag ko.
Buong buhay naming mag-asawa, malinis at disente ang pamumuhay namin. Paano ba kita naging anak na walang hiya? Songsong, ayos ka lang ba? Songsong, ayos ka lang ba? Hindi mo rin masisisi ang nanay mo. Kasalanan mo rin naman, kasi napakatigas ng ulo mo. Huwag mo akong hawakan. Wensong, akala mo ba dahil nakahanap ka? Kabit, pakpak, tapang mo ha. Nasaan ang boss mo? Lumabas ka dito. Nasaan ang boss mo? Ma, Opisina ng President. Sige, dito ka pala nagtatago. hindi maaaring maapektuhan si Ginoong Gu ng mga problema ng pamilya ko. Ma, huwag kang ganyan. Walang kinalaman si President Gu dito. Umalis ka sa harapan ko. Songsong. Songsong. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Sino ka? Ako mismo ang hinahanap mo. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Guyun Zhao. Ah, siya nga. Ikaw pala ang nangloko sa anak ko. Bitawan mo na siya, Boss Gu, kung hindi lalala to. Isipin mo ang pangalan mo at ang reputasyon ng kumpanya. Nasugatan ka. Masakit ba? Bitawan mo muna ako. Ano bang problema ninyo? Kasalanan ko lahat. Sinasabi ko na sa inyo, walang kinalaman si Boss Gu. Ako to. Ako ang nagpumilit sa kanya. Ikaw, hindi halata sa itsura mo, pero mukhang mailap ang puso mo. Inatanong nyo kung anong relasyon namin. Legal na mag-asawa. Kasal na kami oh. Plano ko sanang hintayin na maging handa kang aminin ito. Pero ngayon, wala nang saysay na itago pa. Si Wensong ang akin ng kinikilalang asawa. Ano? Siya ang asawa ng amo. Kung ganoon, lahat ng mga sinabi ko noon. Naglakas loob kang magpahawak sa ibang lalaki. Anak ko siya. Lahat ng bagay tungkol sa kanya, sa akin. Hayop ka. Sino ka ba para diktahan ako? Wensong, isang napakalaking bagay ang pagpapakasal. Ni hindi mo man lang tinanong kung papayag ang pamilya mo. Ngayon, Kahit sarili mo magulang, kinakalaban mo na. Wensong, Wala ka ng hiya. Gusto mo nang sumalunga sa lahat. grabe ka naman. Songsong. Anong gagawin mo? Ayos na. Tapos na tayo. Opo, Bitawan mo ang anak ko. Kung hindi nyo kayang alagaan siya ng maayos. Mula ngayon, ako na ang bahalang mag-alaga kay Wensong. Nanay niya ako. Ako ang nagsilang at nagpalaki sa kanya. Magkakamali pa ba ako? Ginang Wen, kung hindi nyo lang hinawakan ng mahigpit, ang suga sa kamay ng asawa ko, hindi sana ito na impeksyon at nilagnat siya. Akala ko. Naginarte lang siya. Ayo ang tunay niyang ina. Bakit mas pinaniniwalaan nyo pa ang ibang tao? Aysa sa sarili ninyong anak? Yung ipinapahanap ko tungkol kay Xiao Zhengjin. May progreso na ba? Kumpleto na ang ebidensya ng pang-ubos niya ng pondo. Pero, pati kapitbahay nila, tingin sa kanya mabait na stepfather. Tawagin mo si Gumiao. May itatanong ako. Sige. Ito, kumusta si Songsong? Tungkol sa stepfather niya, gaano karami ang alam mo? Wala akong alam. Gumiao. Tito, hindi sa ayaw kong sabihin. Si Songsong ang may ayaw na sabihin. Ayaw kanyang bigyan ng problema. Bakit mo siya tinulungan? Sinasabi ko na sa'yo, yang si Xiao Zhengtin ay isang manyak. Matagal na niyang ginugulo si Songsong. Noong bata pa siya, kontrolado na niya ito. At nang lumaki, hindi niya rin pinapalapit sa ibang lalaki. Sir, kayo. Sige, pumasok ka na.
Kailangan ng pasyente ng antipyretic injection. Huwag kang tumingin. Mabilis lang to. Ginoong Gu. Matulog ka na. Nandito lang ako. Hinding-hindi na kita iiwan pang mag-isa. Linfeng, dalhin mo si Xiao Zhenkin sa opisina ko. Ngayon din. Sage, sabi mo pinapatawag ako ni Boss Gu? Pinapatawag niya ako para humingi ng tawad, di ba? Sage, buti na lang, may sasabihin din ako sa kanya. Xiao Zhenkin, bakit naman hihingi ng tawad? Ang Boss Gu namin sa'yo? Ano ngayon kung siya si Boss Gu? Tahimik niyong ginahasa ang anak ko. Dapat siyang humarap sa akin at humingi ng tawad. Tara! Humingi ng tawad? Ay haring satanas ka na lang makikipag-usap. Hawak mo ang taong protektado ni Boss Gu. Ngayon, palagay ko, lalakad kang papasok. Pero hihilahin ka na lang palabas. Ay, naku, Boss Gu naman. Six na nga, Xiao Zhao na lang itatawag ko sa'yo. Magsalita tayo ng diretso. Tahimik mong, ginahasa ang anak ko. Wala ka bang dapat na ipaliwanag? Sa akin, ang iyong biyenan? Ipaliwanag. Xiao Zhao est, Boss Gu. Anong ibig mong sabihin? Ako ang ama ni Song Song. Ama? Ginoong Gu. Ang babaeng di ko magalaw-galaw, pinangahasan mong pag-interesan. Ang asawa ko, inosente at dalisay. At ako, gusto lang kitang mamatay. Ginoong Gu, maawa kayo. Tigilan niyo na ako. Di ko na po ulitin. Anong nangyayari? Ikalagkad mo yan palabas. Ayokong makita pa ang pagmumukha niya ulit. Diyos ko, hindi ba yan si Manager Chiao? Nabalitaan ko, tinanggal at sinaktan daw ng gano'n ni Ginonggu. Huwag galitin si Ginonggu. Si Manager Chow, inakalagkad palabas ng kumpanya. Puro dugo ang mukha. Si Ginoonggu yan. Miao, si Ginoonggu siya. Yung Song-Song, makinig ka muna sa akin. Pinilit kasi ako ni Tito Bunso. Di ko na kinaya yung pressure. Kaya nasabi ko na sa kanya lahat tungkol sa stepfather mo. Sorry, ha? Tama lang ang paghihiganti ni Tito Bunso. Tanga ka, wag mong dudungisan kamay mo. Paano kung tumigil ka sa kakatakbo? Malamig ang sahig. Tingnan ko na, saan ka nasaktan? Kung alam ko lang ang lahat ng pasakit na dinanas mo sa mga nagdaang taon. Dapat noon pa kita ipinagtanggol at inilapit sa akin. Kahit isang saglit, hindi na kita bibitawan. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Kahit anong mangyari, kakampi mo ko. Ano man ang mangyari, nandito ako para sa'yo. Kahit natungkulin lang to para sa kanya, napakabuti pa rin niya. Pahiran kita ng gamot. Masakit ba? Masakit. Dahan-dahanin ko. Tawagin mo akong asawa. Para mawala ang sakit. Ano? Ngayon, alam na ng lahat na ikaw si Ginang Gyu. Gusto mo kang magsinungaling? Inihayag ni Ginoong Gu ang pagkatao ko ngayon. Paano na si Monsieur, ang mahal mo?
Anong? Wala. Wala lang. Paano kung sabihin nating pagsasarili ko to? Guyonsaw, parang ako. Mukhang mahuhulog na talaga ang loob ko sa'yo. Xiao Zhengtin, anong ginagawa mo? Kasalanan, to ng mahal mong anak, at ng mahal mong manugang. Ano? At nagtatanong ka pa, kinausap ko lang ng konti yang mahal mong anak. Sabi ko dumalaw siya sa'yo minsan. Wala pa akong nasasabi, tinawag na niya agad si boss ko. At sinaktan ako ng ganito. Bakit naman magpapabugbog si Song Song? Halika, tingnan mo. Pinalaki ko siya ng higit 1 dekada. Ganito ba dapat suklian ang pagpapalaki ko? Song Song, anak kong Song Song. Itong anak na inalagaan ko ng maraming taon, bakit bigla na lang nagaganito? Asawa ko. Ako ang may kasalanan. Kapag naisip ko si Song Song, yung nagpapakalat kung saan-saan, nasasaktan ako ng sobra. Asawa ko. Hindi natin pwedeng hayaan na lang siyang ganito. Akitin mo siyang bumalik dito. Pwede ba? Lumipat tayo ng ibang lugar at mamuhay ulit ng matiwasay, tulad ng dati. Pwede ba? Toto, Siyempre naman, totoo. Sage, Kapag nakuha ko na siya pabalik dito at nadumisan na, tingnan natin kung gugustuhin pa siya ni Guyun Zhao. Boss Gu, Senyora, Magandang umaga. bilisan natin, umalis na tayo. Ang sweet nila, nakakainggit. Sobrang naiinit ako sa kanila. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka. Aga-aga, ang tamis naman ng umaagahan natin ah. Song Song, Alam ni inay na ayaw mo na akong makita pa. Pero may gusto sana akong. sabihin sa'yo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Song Song, Noong isang araw, nadala lang ako ng bukso ng damdamin. Pero yon ay dahil labis lang ang pag-aalala ko para sa'yo. ikaw ang dugot laman ko sa mundong ito. Walang ibang mas labis ang malasaki at pagpapahalaga sa'yo, kundi ako. Ang tanging hangad lang ni inay ay, ang mas mabuting buhay para sa'yo. Kung wala na tayong ibang pag-usapan, aalis na muna ako. Nagdesisyon na akong makipagdiborsyo sa tito bunso mo. Tayong dalawang mag-ina na lang. Magumpisa ulit tayo, pwede ba? Natauhan na si inay, hindi pala karapat dapat ang pamilyang yun. Pwede ka bang umuwi mamayang gabi? Tulungan mo akong ayusin ang mga gamit ko, at sabay na rin. Pirmahan ang divorce papers. Sigurado ka bang makikipagdiborsyo ka na? Ayoko na, lokohin pa ang sarili ko. Sige, uuwi ako mamayang gabi. Hindi ko alam kung libre ba si Ingrid ko ngayong gabi. Pwede mo ba akong samahan umuwi sandali? Pasok. Bakit ang layo mo? Natatakot ka bang kainin kita? And with you, opisina mo ito. Ano ba yun kung opisina? Walang batas na kulong sa yakap. Bitawan mo muna ako. Kahit kailan, parang kulang pa ang yakap ko sa'yo. Paano kita bibitawan? May sasabihin sana ako. Pwede ka ba mamayang gabi? Batang master, naghihingalo na ang matandang senyora. Ano? Emergency lang. Umalis muna ako. Pagbalik ko, Sikat na aktres na si Yoonhee, aksidenteng nasugatan sa set. Yung biglaan niyang lakad tungkol ba iyon kay Miss Ye? Tagal din nating di nakita ah. naghihingalo ng matandang senyora. Na-miss lang talaga kita. Halika, halika. Maupo ka na, nanito ka na rin lang. Dali, kausapin mo naman ang bunsong kapatid mong si Yoonhee. Kuya Yonzao. Napakasaklap ng kapalaran ko. Anak ko, habang nabubuhay pa ako. Hangad ko lang, magkaanak ka. Kung hindi ako matahimik sa hukay. Ma, Sabi mo may mahal ka na, at huwag na akong makialam. Ilang taon na ang lumipas, wala pa rin akong naipapakilalang manugang. So, nasaan na siya? napakasalan ko na siya. Kasal na ako. Ano? Ma, malapit na akong dumating. Handa ko na ang divorce papers. Song, alam mo namang, hindi kita kayang lokohin, di ba? Tayo, bilang isang pamilya, kasama ang hindi pa isinisilang na kapatid mo. Ay pwede nang lumipat at magsimulang muli. Ma, ano nang sinasabi mo? Anong pamilya? Hindi ba? Makikipag-divorce ka na kay Xiao Zhenqin. Gusto lang kasing sabihin ni Mama, umuwi ka na.
Mag-usap tayo ng masinsinan. Anak kong mahal. Sa wakas, nandito ka na rin. Munting kuneho, mahal ko. Buksan mo na ang pinto. Six na, bilisan mo. Papasok na ako. Munting kuneho, mahal ko. Buksan mo na ang pinto. Six na, bilisan mo. Maganda, di ba? Tagal kong iningatan yan. Mga litrato mo mula pagkabata. Hanggang pagtanda, nandito lahat. Ang tagal kitang tiniis. Pero ikaw, ang galing mo. Pinauna mo pa sa ibang lalaki ang katawan mo. Pinauna mo pa sa iba. Ano naman ngayon kung ginalaw ka niya? Pag nagsawa na ako sa'yo, tatanggapin ka pa ba ni Guyun Chao? Si Hao Zengtin, nasaan na si Songsong? Sabi niya kukunin lang niya ang gamit niya. At aalis na tayo. Bakit ang tagal niya? Elgu, tulungan niyo po ako. Pakiusap. Wala na, patay na. Asan na ako? Ano? Hindi ba ang tipo mo, yung anak ng mga Sinong nagsabing siya ang gusto ko? Mali pala lahat. Anak, kailan ka magdadala ng girlfriend para ipakilala sa akin? taon-taon sa auction, naghahanda ako ng regalo para sa magiging manugang ko. Naipon ko na ng maraming taon. Sa wakas, may bibigay ko na rin. Tara, bilis, ara na. Bakit ba kahit saan may galamay siya? Parang bangungot na ayaw akong tantanan. Ang tanging pag-asa ko. Wala na rin ba? Sinong may sabing pakialaman mo ang cellphone ko? Tinignan ko lang naman bakit ba ang sungit mo? Kuya Yunsao, isang tawag lang naman yun. Malay mo, kung saan-saan lang yun naglalandi at aksidenteng napindot. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ni hindi ka kayang pagtakpan ni Numan. I-track agad ang lokasyon ng cellphone ni Wensong. Kuya Yunsao, ano ba na kinukuha mo at ang tagal mo? Nasaan si Songsong? Matagal na niya akong pinagnanasaan. Noong huling lumabas ako ng banyo, nakita ko siyang hinahawakan ang panty ko. At noong matutulog na ako, pumasok siya sa kwarto ko. Ma, bakit ba? Ayaw niyo akong paniwalaan. Ako ang tunay mong anak. Songsong. Songsong. Songsong, nasaan ka? Songsong. Huwag kang matakot, Songsong. Nandito na si Mama. Huwag kang matakot. Ma! Ilang taon ko siyang pinakain at pinag-aral. Pag-ari ko siya, ano ngayon kung paglaruan ko siya? Hayop ka. Dinala ko si Songsong sa pamamahay na ito. 8 taong gulang pa lang siya noon. 8 taong gulang pa lang. Pakawalan mo siya. Kapag hiningahan mo pa siya ng masama, papatayin kita ng patayan. Ma! Ngayon, magpapaka-inosente ka na? Ilang bises ka bang hindi naniwala sa kanya? Ito ang malagim na kahihinatnan. Lahat to, pumayag ka lang naman kasi. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat to. Songsong, patawad. Umalis ka na dito. Bilisan mo, Songsong. Ma! 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 Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Kapag ginalaw mo siya,
Ginoong Gu, maawa po kayo. Wala po akong ginawa. Ginoong Gu, maawa po kayo. Ginoong Gu, maawa po kayo. Ayos na, Songsong. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Ang mama ko. Dinala na sa ospital. Ihahatid kita. Mga kamag-anak ng pasyente. Naligtas namin ang pasyente, pero ang bata, hindi kinaya. Songsong. Patawad. Patawad, anak. Pinabayaan ka ni mama. Songsong. Gusto mo puntahan siya? Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sige, wag muna. May inayos na akong team ng eksperto. Nandito ang pinakamagagaling na doktor. Huwag kang mag-alala. Sinabihan na kita, di ba? Isang hibla pa ng buhok niya ang galawin mo. Papatayin na kita. Margu, kung magpapatuloy pa to, baka mamatay na siya. Margu, kasalanan ko po. Malapit nang magising si Maam. Kapag nagising siya at hindi kanya nakita, matatakot siya. Putulin ang mga braso at binti. Itapon sa Myanmar. Huwag hayaan mamatay agad. Gusto kong mahirap siya. Sige. Kung hindi mo kayang iwi ang manugang ko para makita ko, hindi ba pwedeng ako na lang ang pumunta rito para makita siya? Lola? Miyaw, miyaw. Anong ginagawa mo rito? May nangyari kay Songsong. Ano? May nangyari sa aking inaanak na babae. Gising na siya. Wala pa. Bakit ka umiiwas? Masanay ka na. Kailangan mong masanay. Ako. Huwag kang gagalaw. Hayaan mo lang akong mayakap ka sandali. Gu. Anong nangyayari sa'yo? Natatakot ako. Natakot ako na baka nahuli ako ng isang segundo. Songsong, okay ka lang ba? Lola. Tawagin mo akong nanay. Bastos kang bata ka. Bakit mo hinahawakan ang inaanak kong babae? Sandali lang. Siya ang manugang na lagi mong pinapangarap. Ano? Ngayon, ayaw mo na siyang kilalanin? Songsong, totoo ba tong sinasabi niya? Opo. Dalhin ang lahat. Mga bahay, sasakyan, alahas, at lahat no, mga napagbitan ko sa mga auction. Dalhin mo lahat dito. Saich po. Ito ang pamana ng pamilya Gu. Ibinigay ito sa akin ng lola ni Yunsao, at ngayon, Ipinapasa ko na sayo. sobrang mahalaga nito, hindi ko pwedeng. Tanggapin mo pagbigay ni Mama. Ikaw yung manugang na. Matagal niyang inasam. Songsong, Si Yunsao, mas matanda ng kaunti at malamig ang ugali. pero marunong siyang mag-alaga. Sana huwag mo siyang pandirihan. Sa pamilya Gu, kapag ang lalaki ay iniwan ng asawa, hindi na siya pwedeng ilibing sa puntod ng mga ninuno. Lola. Si Gu Yunsao. Napakabuti niya sa akin. Bakit lola pa rin ang tawag mo? Mama, Ay, Mama, kagagaling lang ni Songsong sa gulat. Kailangan niyang magpahinga. narinig ko kay Miao Miao. Alam ko na. Ngayon, bahagi ka na ng pamilya Gu. Kahit sino ang mang-api sa'yo. ako ang bahala sayo. Ako rin, Songsong. Miss na kita. Sige na, sige na. Buti naman at okay lang si Songsong. Panatag na ang loob ko. Magpahinga na kayo, alis na kami. Sandali, hindi pa ako nakausas si Songsong.
Lola, hindi ko pa nasusulit ang oras kay Songsong. Kapag sumobra ka, baka yung pagiging ninang niya ang maudlot. Magiging ninang na ako. Dapat na tayong maghanda. Bumili muna tayo ng lupa. Para ipagtayo ng playground ang magiging apo ko. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Based sa reaksyon ni Songsong, mukhang malayo pa ang daan ko para maging ninang. Ita, bakit nandito pa kayo? Ita, hindi pa po ako nasasabi sa inyo. Hindi nyo pa po alam. May lumapit na isang babaeng malandi na nagngangalang Wensong. Kay Kuya Yunsao. Lagi niya po akong inaapi. Tita, kayo na po ang bahala sa akin. Anong pinagsasabi mo? Asal na si Yunsao. Si Songsong ang kanyang lehitimong asawa. Siya ang manugang ng pamilya Gu. Wala kang karapatang siraan siya. Tita, nadala lang po ako ng emosyon ko, kaya nasabi ko yon. Matagal nang magkaibigan ang pamilya natin. Pero dahil sa kanya, tinanggal ni Kuya Yunsao. Ang endorsement ko. Pinagbintangan pa niya ako. Yun sobra-sobra na ang naitulong ng pamilya ko. Sa'yo dahil sa pinagsamahan natin. Dapat marunong ka nang makontento. Kapag narinig ko pang, sinisiraan mo ang manugang ko, huwag kang magtataka kung kalimutan ko. Ang pagkakaibigan natin. Sige, paalam na. Tita, Pati si Tita Gu, kinakampihan na ang babaeng yun. Kailangan ko siyang wasakin. Kung hindi, wala na akong. pag-asang makapasok sa pamilya Gu. Monsieur, anong bagay ba yan para kayo pa ang personal na pumunta? May bagong proyekto ang Dingsheng Corp. Kailangan namin ng supplier. Gawan mo ng paraan para makuha mo ang kontratang ito. Tapos, sa kanya mo ipaprocess. Kung utos ni Monsieur, ito'y aking tatapusin. Magagamit mo ito. Naintindihan ko. Wensong, Kapag nakita mismo ni Yunsao, na pinaglaruan ka lang ng iba, tingnan natin kung gusto ka pa niya. Mahal na asawa. boss, gaya lang ng dati. Wensong na lang, please. Sage. Ito yung kontrata para sa bagong supplier ng Dingsheng Corp. Specified ng kabilang party na baguhan ang hahawa. Interested ka? Sige, boss. Ako na bahala dyan. Ayos. Ikaw na bahala. Sabi nila, kailangan daw ng personal meeting tonay. Ay text ko sa iyo yung address. Mukhang napagod si Ereagu sa trabaho. Sige, mauna ka na. CJ, bibisitahin na lang kita ulit mamaya. Mga ilang beses na ring bumalik si Emargu. Tiyak na may importante siyang kailangan sa'yo. Enmigu, wala ka namang kailangan. Namimiss lang talaga kita. May get-together ang barkada ko mamayang gabi. Samahan mo ako. Mamayang gabi? May trabaho pa kasi ako. Pwede ba sa susunod na lang? Kung wala kang oras, huwag na lang. Gusto lang kitang ipagmalaki. Sa akin. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Alas 10. Babalik ako bago mag alas 10. Ang curfew natin sa bahay, alas 10. Kailan pa nagkaroon ng curfew? Bakit? Uwi rin ako ng maaga. Dito na to. Mas mabuti sigurong sabihan si Enmigu. Ma'am, may mahigpit kaming patakaran sa privacy. Bawal pong magdala ng cellphone. Ako na pong bahala. Pasok po kayo. MS Wen, dito ka na maupo. Hinihintay ka na namin. President Kian, tungkol sa deal na ito. MS Wen, bago ka pa lang sa trabaho, no? Hindi mo pa alam ang galawan dito. Sa negosasyon, kailangan muna ng isang shot. Para naman makilala natin ang isa't isa. Pasensya na, hindi po ako sanay uminom. Trabaho muna tayo.
MS Wen, yan ang sinasabi kong ayaw mong magpa-impress. Nang insulto ka yata ng tao. MS Wen, hindi mo pa kasi naintindihan. Sa negosyo, kailan ba walang alak? MS Wen, wala ka bang kahit konting sinseridad? Hindi pwedeng laging sa isang tao ka nalang aasa. Ang deal na ito, Kailangan kong masecure. MS Wen, magaling ka pala uminom. President Kian, pwede na ba nating pag-usapan ang negosyo? Bakit nagmamadali? Sage pa, isa pang shot. Mauuna lang po ako sa city. Saan ka tatakbo? Anong gusto niyong gawin? Bitawan niyo ako. Anong gusto kong gawin? Ganda. Sisihin mo ang sarili mo at kinanti mo ang taong hindi dapat kinakanti. Ngayong gabi, dito ka lang at pagbigyan mo kami. Magkakatuwaan lang kaming barkada. Tulong! Saan ka tatakbo? Ganda? Tulong! Hinaan mo yung boses mo. Nandito ngayon si CEO sa club. Kapag nahuli niya tayo, lagot tayong lahat. Ako ang asawa ni Guyun Sao. Kapag ginalaw niyo ako, hindi niya kayo tatantanan. Ikaw ang asawa ni Boss Gu? E di ako ang tatay ni Boss Gu. Nga. Huwag kang lalapit. Habulin nyo. Bro Zhao, parang wala ka sa sarili ay. Bihira lang tayo magkita-kita. Bakit hindi niyo ako inimbitahan sa inuman? Kuya Yun Sao. Sobra na ang linaw ng sinabi ko, Ye Yunhe. Hindi pa tayo tapos sa huling ginawa mo. Magtino ka. Alam na ng lahat ngayon na kasal na si Bro Zhao. Anak ng Ye, talagang pumapatol sa may asawa? Dahil kay Wensong, pagkatapos ng gabing ito, tingnan natin kung ano pang ipalalaban mo sa akin. Mauuna na ako. Sa susunod na lang. Ang aga pa ay? Alis ka na agad? May alaga akong kuneho sa bahay, hindi pwedeng iwanan. Iba na talaga ang may asawa. Akalain mo, si Bro Zhao natin. Takot pala sa asawa. Kailan kaya natin? Makikilala si Ed? Ipasyal mo naman minsan. Sa susunod lang. Tulong! Guyun Sao. Tumatakbo ka pa. Pag nahuli kita, dudurugin kita. Nandoon. Bilis. Mamaya ka sa akin. Ginoong Gu. Boss Gu. Hindi ko po alam na babae niyo pala si Miss Wen. Boss Gu. Maawa ka sa akin, Alpha Gu. Alpha Gu. Nakatakas na naman siya. Imbestigahan mo kung sino ang nag-utos sa kanya. Sage. Ang mahal na asawa ay matinding aphrodisya. Walang gamot. Ang tanging paraan lang ay, Sige, naiintindihan ko na. Umalis ka na. Huwag mo akong iwan. Song Song. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin, sino ako? Aasawa ko. Kasalanan ko. Sa susunod, dahan-dahan lang. Kagabi ako ay. Droga yun, hindi ko sinasadya. Pwede naman nating kalimutan na lang yung nangyari. Kakatapos mo lang akong angkinin at ngayon, itatanggi mo na. Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Bilang asawa mo, tungkulin kong gampanan ang responsibilidad. Ito ay ganap na makatarungan. Dahil nangyari na ang ganitong klaseng relasyon. Ikaw, mayroon ka bang ibang minamahal? Ano? Sabi sa akin ni Meow Meow. Noong nasa lumang mansyon ka, ikaw mismo ang nagsabi na may mahal ka ng iba. Dali, magdasal ka rito. Ma, hindi na kailangan magdasal. May mahal na akong iba. Noong mga panahong yon, 18 anyos pa lang si Songsong. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon na siya na ang mahal ko mula noon pa, matatanggap kaya niya? Yung taong mahal mo. Sino siya? Kasi sa totoo lang, Sirgu, tapos ng investigasyon. Nalaman na kung sino ang nag-utos. Na siyang naglagay ng droga sa inumin ng senyora. may kailangan lang akong asikasuhin. Songsong, anong nangyayari sa'yo? Inaway ka ba ni Tito Bunso? Hindi eh. Meow Meow. Sa tingin ko, nagkakagusto na ako kay Sir Gu. Yun lang pala, akala ko kung ano na. Kinabahan ako. Buti na lang, hindi hadlang yan sa pagiging ninang ko. Ha? Anong ninang? Hay, wala yun. Songsong, kasal na kayo ni Tito Bunso, siya ay sayo na. Natural lang na magkagusto ka sa kanya. Bakit ka nag-aalala? Pero kasi may mahal na siyang iba. Panakip-butas lang ako rito. Dapat marunong akong lumugar. Sa totoo lang, noong una, akala ko rin na ang mahal ni Tito Bunso ay si Hyunhee. Pero kalaunan, napansin kong hindi man lang siya nito tinatapunan ng tingin. Ang sikat na aktres na si Hyunhee, nasangkot sa pagbili ng iligal na gamot at pag-upa ng kriminal para manakit. Ay dinitingnan ng pulisya para sa investigasyon. Sabi ko na nga ba, siya ang nasa likod ng pananakit sa'yo. Tapos na ang karera ni Hyunhee ngayon. Sandali lang. Ipinaghihiganti ka ni Tito Bunso. At bukod pa roon, Napakalambing at maalaga niya sa'yo, Songsong. baka ikaw talaga ang mahal ni Tito Bunso. Imposible yan. Tinanong ko na siya. Hindi niya inamin. Kung hindi ikaw ang mahal ni Tito Bunso, sino pa? Wala ba siyang safe o kung anuman na bawal hawakan ng iba? Tingnan na natin ngayon kung sino ba talaga ang nasa painting na yan. Ha? Bakit nakalock na yun? Combination lock lang yan. Subukan lang natin ang kode, mabubuksan din yan. Sige na, subukan mo ang birthday mo. Meow Meow, parang hindi yata tama to. Anong hindi tama? Ikaw ang may bahay dito. Subukan mo na. Maling password. Ibig sabihin, Hindi ikaw. Impossible naman. sige na nga. Hindi pwede. Subukan natin ang iba. Yung anibersaryo ng kasal nyo. Hay naku, Huling subok na lang to, please. Kung hindi pa rin, hindi na tayo titingin pa. Masungit na Tito Bunso. CJ. Huling subok na. Tamang password. Paano nangyari yun? Bilisan mo. Hindi ba, ito yung araw ng 18th th birthday mo? Nagdasal tayo para sa tagumpay. Naalala ko, sinabi ni Tito Bunso na may gusto siya noong araw ding yun. Ibig sabihin ako ang gusto ni Sir Gu. maganda ba? Tito Bunso, bigla ko pong naalala. Pinapauwi na po ako ni Mama para kumain. Mauna na po ako. Ano ba kasi yang iniisip mo? Wala. Curious lang ako. Songsong, Ano iyon? wala ka bang gusto itanong sa akin? So, yung gusto mo, ako, di ba? Naalala mo pa ba ito?
Ito yung nawala ko dati. Bakit nasa'yo to? 3 taon na ang nakalipas, sumama ka kay Gumiao sa prayer ritual. Naiwan mo yan doon. Bakit hindi mo pinasoli kay Mia Umiyaw? Maghintay sa tamang tiyempo. Para mahuli ang tamang tao. So, iyon ang dahilan kung bakit pumayag kang pakasalan ako. Song, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang talaga. So, hindi pagpayag yon. Higit pa sa inaasam-asam ko yon. Matamis ba? Maasim. Hindi ba matamis? Matamis ang dalandan pero ako, maasim ang pakiramdam. Sa tagal ng panahon, akala ko. Si Yunhee ang gusto mo. Dahil nalinaw na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Mahal kong Ginang Yu. Hindi ba dapat hinin ko na sa iyo ang opisyal na titulo? Pero hindi ba't kasal na tayo? May utang pa ako sa iyo isang marangyang kasal. Gusto kong malaman ng buong syudad ng Jiang na ikaw, Wensong, ang lehitimo't itinuturing kong pinakaiinatang asawa ko. Sa ganitong paraan, walang mag-aakalang iba ang gusto ko. Ngayon, tikman mo na kung maasim pa ba. Sa kwarto, doon natin lubusang lasapin. Balitang alas 12, ang dating sikat na actress na si Yunhee, nakasalukuyang nasa kustodiya, ay nakatakas mula sa detention center. Ito ang gown mo mula kay Sigu. Maging ang sketches nito ay personal na iginuhit ni Sigu. Bawat detalye ng pagkakagawa ay personal na binantayan ng matandang senyora. May isang ginang sa labas. Ang sabi niya, siya ra ang iyong ina. Siya. Nasaan? Sinabi ng babaeng iyon na siya ang iyong ina. Pero iniwan niya lang ito saka siya umalis. Song, si Mama to. Sa mga araw na nasa ospital ako, sa tuwing ipipiki ko ang mga mata ko, Ikaw ang laging nasa isip ko. Doktor, lagnat anak ko, mag-register muna. Doon kayo magparehistro. Mag-isa ka lang, mahaba ang pila roon. Wala kang kasamang magbabantay sa bata. Wala kang choice kundi kargahin mo siya. Mama, pasensya na. Kung nandito lang sana si Papa, hindi ba sana? Hindi na dapat ganito kahirap ang lahat? May makakasama na rin sana akong Papa. Nangako si mama sa sarili habang nagangalit ang mga bagang. Na ibibigay sa iyo ang isang buong pamilya. Pero nabulag si Mama. Napakasayang ng kalahati ng buhay ni Mama. Natatakot akong wala kang ama. Natatakot akong mapag-usapan tayong mag-ina. Natatakot akong walang masandalan. Takot ako sa lahat ng bagay maliban sa isa na masaktan ka. Sa araw ng kasal ko, hindi na lang ako pupunta, Ma. Baka mahawa mo pa ang magandang kapalaran ko. Maligayang bagong kasal, anak. Ma! Song, kapag nakita kitang masaya, maiyak na ako bago ka pa man lumuha. Manong driver, umalis na tayo. Song, ang ganda-ganda mo ngayon. Pati ako nahihilo sa ganda mo, hindi lang si Tito. Saan na ba yung bouquet? Nasaan ang bouquet? Naiwan ko siguro sa kotse. Kukunin ko lang, sandali lang. Kasal ko ngayon. Ma, manonood ka ba sa akin? Bumalik ka. Wensong, sinira mo ang lahat sa akin. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Yunhee, anong ginagawa mo dito? Bakit? Paano kang pinayagang pakasalan siya? Ako lang ang dapat nasa tabi niya. Papatayin kita.
Kuya Yun Xiao, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Huwag mo akong patayin. Yun Xiao, Ilayo niyo siya sa akin. Dalhin niyo siya sa presinto. Songsong, okay ka lang ba? Wala naman siyang nagawa sa akin. Bakit mo sinalo ang saksak para sa akin? Gusto mo na bang mamatay? ayos lang si Mama. Song. Buong buhay kong naging duwag si Mama. Pero sa wakas, naprotektahan din kita kahit isang beses. Song, napahiya ba si Mama sa'yo? Galit ka ba sa akin? Huwag ka nang umiyak. Bawal umiyak ang nobya ngayong araw. Alis na si Mama. Ma, hindi ba sabi mo poprotektahan mo ako? Iiwan mo na naman ako. Saan ka pupunta? Sage. Hindi na aalis si Mama. Hinding-hindi ka naiwan ni Mama. Ma, MR Gu Yunxiao at Miss Wensong, tinatanggap niyo ba ang isa't isa? Bilang mag-asawang wagas at walang pag-alinlangan, magpakailanman? Tinatanggap ko. Maaari nang halikan ng nobyo ang kanyang napakagandang nobya. Sa wakas, nahuli ko rin ang munting ko.